Samantala sa mga estudyante dyan, huwag basta-basta iinom ng gamot na iniaalok ng di nyo kakilala. Sa Maynila, natukasang ipinamimigay sa loob mismo ng campus ang gamot na iniresetas lamang para po sa may sakit na anxiety. May saksi exclusive si JP Soriano. Nanlalata pa ang 14 anyos si Jenny, hindi niya tunay na pangalan. Nang makausap ko kanina, tulala at di raw siya makausap ng maayos pagkagaling sa eskwelahan kahapon. Nang usisain ng kanyang ina, umamin si Jenny na uminom siya ng tinatawag na DS, isang uri ng anti-anxiety drug na nabibili lang kung may reseta. Kinausap ko siya, sabi ko, hindi ka lasing, sabog ka. Siyempre, kinabahan ako sa mother, di ba? Siyempre, hindi mo alam kung baka nung that time na wala pa siya sa bahay, baka may iba pang nangyari pa eh. Kwento sa akin ni Jenny, sa loob daw ng kanilang eskwelahan sa Santa Cruz, Maynila siya inalok ng DS ng isang lalaking di raw estudyante dahil binigay raw ito sa kanya ng libre at uso naman daw sa ilan niyang kaeskwela. Naengganyo raw si Jenny na subukan ito. May tumawag po sa akin na lalaki. Sabi na, "Oy, lika dito." Bakit? Na, ito inumin mo, nandi ka tinatamad sa classroom niyo. Inalok din ng 10 ang pinsan at kaeskwela ni Jenny, pero di niya raw ito sinubukan dahil kinabahan siya. Inisip ko baka na-overdose na po siya sa ininom niya. Natatakot lang po siya sabihin. Kanina, dumulog sa DSWD ang ina ni Jenny kasabay ang paghahain ng affidavits ng iba pang estudyanteng inalok ng 10. Magsasagawa sana ng entrapment ang DSWD at mga pulis Maynila para madakip ang nagbebenta ng gamot. Pero nabulabog ang operasyon dahil may 2 estudyanteng nagsasabunutan sa harap ng eskwelahan. Kaya ipinaalam na lang ng DSWD sa principal ang di umano'y bentahan ng 10 sa kanilang lugar. Na ipapasok ng mga ilang mag-aaral, ibinibigay sa mga kaeskwela. Siguro, ibinibigay nila sa una, pero pagka nakita yung tama na maganda, saka ibinibenta ngayon. Yan ay dapat namin talagang imbestigahan ng matindi. Kasi kung totoo yan na meron ganun, dapat talaga namin alamin. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Biggest battle ng kanyang buhay, ganyan isinalarawan na actress TV host na si Rufa Gutierrez ang kinakarap niya ngayon. At sa gitna ng kanyang nakakaintrigang tweet, may mga patutsyada ang kanyang dating mister na si Ilmas Bectas. Narito ang report. Sa nakakaintrigang tweet na ito, nagpahaging si Rufa Gutierrez tungkol sa anyay biggest battle ng kanyang buhay. Hindi man tinukoy ang problema, tinaklo naman ang isa pa niyang tweet na burado na ngayon sa kanyang profile. Nakasaad dito na gagawin daw niya ang lahat para manahimik na lang sa issue sa ngalan ng kanyang 2 anak na ipaglalaban daw niya hanggang kamatayan. Mga anak din nila ang naging paksa ng dating asawa ni Gutierrez na si Ilmas Bectas sa isang email sa GMA News. Aniya, labis daw niyang ipinagtataka kung bakit ibinigay sa dating misis ang custody ng kanilang 2 anak, gayong hindi man lang daw siya nabigyan ng pagkakataon ng korte na ibigay ang kanyang panig at ipagtanggol ang sarili. Nilinaw din niyang regular siyang nagbibigay ng sustento para sa kanilang mga anak. Lagi raw siyang nagpapadala ng pera sa mga anak at inalok pa nga si Rufa ng $2 milyong makita lang daw niya ng 1 linggo ang mga bata. Sabi ni Ilmas, karapatan daw niya na makita ang kanyang mga anak. Patuloy pa rin hinihinga ng pahayag ang kapo ni Rufa kaugnay sa email ni Bectas, pero di pa sila nagbibigay ng pahayag. Matatanda ang noong taong 2007, 4 na taon matapos ikasal kay Ilmas, umuwi ng Pilipinas si Rufa mula sa Turkey dahil binubugbog daw siya ng dating asawa. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Saksihan mamaya. Babaeng iniuugnay sa umano'y panggagahasa ng ilang miyembro ng ASCALS, lumutang na. Nanalong Best Female Athlete ng ESPY Awards na starstruck kay Justin Bieber. Atong haya ng star-studded victory party ng FHM 100 Sexiest. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.